Nasa linya natin ngayon ang chairman ng Philippine Red Cross, dating Senador Dick Gordon. Mr. Senator, Mr. Chairman, magandang umaga sa inyo. Good morning, sir. Thank you very much going back to time. Sabi ko But yun na. marami na tayong pinagdaanan pero hindi pa rin sapat ang kakayahan ng ating bansa para makaharap sa mga malalaking disasters at saka lalo na sa mga lumalaking populasyon natin. Maraming hamon katulad ng traffic, katulad ng mga aksidente, at katulad ng health. Marami tayong kailangan ng ospital, marami tayong kailangan ng ambulansya na matutulungan ng ating bayan. Kaya marami pa tayong gagawin. Alright. Pag-usapan natin, sapagkat napakarami, lumalawak yung concern pagdating sa disaster management and preparation. Pero may mga bagay na pwedeng gawin. Nakita ko yung safeguard. Siguro, DSRH TV, Facebook, YouTube, ilabas natin yung safeguard. Bakit sa tingin niyo, Mr. Senator, bawat pamilya dapat may safeguard na mula sa Philippine Red Cross? But unang-una, pag sumali ka sa safeguard, hindi transaction yan. Magiging miyembro ka ng pinakamalaking humanitarian organization in the whole world. In the whole world, ha? So may card ka na nagpapatunay na ikaw ay member ng Red Cross. At kung gagamitin mo yan, pwede ka magpa-training ng sobilis, pwede ka makakuha ng dugo. Pero yung safeguard naman ay meron rin kaming kinabit dyan. Unang-una, maraming tao, hindi na maka-access sa ambulansya, mahal ang ambulansya. Ang daming aksidente araw-araw sa ating bayan. There are 11,000 vehicular accidents annually, no? Fatality ang namamatay. There are 26,599 motorcycle accidents annually or 78 daily. Kung ma-aksidente, ang experience namin, kinukuha namin, katulad ng 1925 or 2025, 33,000 ang pinuntahan namin mga aksidente. Karamihan ayaw na padala sa ambulansya dahil wala rin silang pera, ayaw padala sa ospital dahil wala silang pera. Kaya may narapat ko na pag ikaw member niyan, magbabayad ka lang ng 1,200 pesos para ikaw may contribution sa Red Cross. Ibig sabihin yan, pwede kang tawagan yung nakakita sa'yo, pwede tumawag sa Operation Center, papadalan ka namin ng ambulansya because all over the country, we have ambulances controlled by an operation center. So matatawagan ko ang Sulu, matatawagan ko ang Negros, matatawagan ko lahat ng lugar na makakadalo sa iyo ang Red Cross ambulance or vehicle. Kaya malaking bagay yun. Pangalawa, pag ikaw tinangbot ng ambulansya, dadalhin ka sa ospital, tiyak, makakailangan mo ng dugo, makakakuha ka agad ng dugo. At sapagkat pag tumawag yan ang SOP namin, tatawagan namin ang welfare. Dapat doon sa chapter na yun, pag tinawagan namin, pupunta yung welfare. Ang volunteer natin, tatalagin kailangan ba nyo ng dugo, kailangan ba tawagin ng pamilya mo. Yun ang isang maganda dyan. Pangatlo, pag na-hospital ka, meron kang 200 pesos a day. Hindi kami yan. May insurance na sumama sa amin na magbabayad ng 200 pesos a day for the next 2 months. 2 buwan yun. At pagkatapos kung madidisgrasya at huwag naman mangyari, may mamatay, babayaran ng 300,000 pesos ang yung matay. So, ibig sabihin, marami kang makukuha na tulong pag ikaw ay may card. At syempre, pagka meron kang card, may papakita mo na miyembro ka ng Red Cross, na ikaw ay matinong tao, at ikaw may training. So, napakalaking bagay sa mga pamilya. Ako, ibinibigay ko kagabi, nandito ako at birthday cake kagabi, marami akong kaibigan pumunta dito. Sabi ko, ikuha nyo yung mga housemate niyo, yung inyong driver, para kung ma-aksidente sila, meron silang panlaban. Okay, at least isang pamilya, isang safeguard. Pero ang ideal nito, kung nagtatrabaho ka, meron ka namang extra dyan, it's an investment for your health para sa pamilya. Oh, definitely. Halimbawa, yung magulang ninyo, retired na. Hindi natin alam mga ngailangan ng ambulansya at least Madalas sa uhulog, di ba? Nadadapa, nahuhulog. once a year lang naman ho ito, hindi ba, Senator? Once a year ang bayad, no? Pero bayad. per tao, hindi pamilya yan, no? Pero siyempre, pagka membro ka na dyan, hihilain na rin naman yung pamilya mo. Pero ibang bayad noon, 5,000 ang singil namin usually. At kung talaga emergency, hindi na nga namin sinisingil. Last time, hindi nagbayad sa amin, umabot sa kumulo ng 33,000 in the previous year, hindi nagbabayad. Ilan lang ang nagbabayad, no? So,
sabi ko, kinukuha rin lamang natin, maganda na rin sumuporta sila para madadagdagan ko yung 180 ambulances throughout the entire archipelago at bawat ambulansya may gamit na pang dugtong ng buhay para sa ganun, hindi yung talagang para ka lang kinakargang parang karne, dinadala doon, bahala ka na kung mamatay ka doon sa ambulansya. Hindi pwede sa amin yun. Kailangan talaga magagamot ka sa ambulansya pa lang. Nakaradyo kami sa medical director kung kailangan para mabibigyan ka ng lunas. Meron tayong tinatawag na ventilator para makahinga ka ng maluwag. At kung nalagutan ka ng hininga, pwede kang ilagyan ng defibrillator, kinukuryente yung chest mo para mabuhay ka. At maraming pang gamit na ambulansya na ginagamit ng Red Cross. Kompleto yan sa mga ambulansya natin. Mr. Chairman, bakit ang isang pamilya ay dapat mas komportable sa ambulansya ng Philippine Red Cross? Well, magaling din naman yung iba. Hindi lang naman namin kami pinapagaling. Pero kami, we try our best. Hindi kami nagkukumpara. But we try our best to be able to make sure na maliligtas natin yung pasyente. Kung ikaw pamilya, anak mo, nag-jeep, kung minsan nahuhulog sa jeep, nabangga. Kung walang ambulansya yon, walang membership yon, at hindi makikita sa katawan niya na member siya, walang tatawag sa ambulansya, di ba? Ito, pagka meron yan, isang pinaplano ko, dapat may dog tag yan, na kung ma-aksidente ka, dapat meron kang dog tag na ilalagay doon. Tumawag kayo sa Red Cross 143 para mapuntahan ako ng ambulansya, madala ako sa ambulansya at matulungan ako kagad. Alright, okay. So, tama ba na ang hindi lahat ng ambulansya ay licensed ng Department of Health? Tama ba ang impormasyon ganyan, Mr. Senator? Hindi kami pwede mag-operate ng ambulansya na walang lisensya. Okay. At kailangan may dalawang EMT, Emergency Management Technician, at may driver pa yon. At ang maganda nito, it's a whole network. Kung kulang ang ambulansya, magpapadala kami, magdadagdag kami. Diba, may mass casualty event, di ba? Maraming nasunog, di ba? Isang araw may sunog, kailangan magdala ng tao. Pag may sunog, makikita mo yung ambulansya ng Red Cross. Dahil tatakbo natin yung mga nasusunugan. Importante, kung meron sila niyan, makakaluwag sa kanila sa gastos kahit na paano makakatulong sa kanila. In other words, kapag lisensyado ng DOH, may laman ang ambulansya ng Philippine Red Cross kung anong required para sa first aid at kung ano pang tulong. Tama ho ba yan? Tama ka doon, Cesar. Dapat mahigpit tayo dapat dyan na dapat lahat ng ambulansya, meron kang trade responder, may nurse ka, at dapat may gamit ka, gadali mo yung tao, wala ka namang oxygen. Bawat ambulansya ng Red Cross, may 2 oxygen bottles yun. Alright? At kung bumabiyahe ka, halimbawa galing ka sa Quezon, kung maubos yung ambulansya mo, pwede kang tumawag sa Batangas o sa Cavite, salubugin nyo yung ambulansya, wala na kaming kulang na yung oxygen natin, makakatulong. O pwede natin i-relay, lahat ng bayan may ambulansya. Napakalaking bagay nung meron tayong Central Command Center na madadala natin yung tao at matutulungan kung magkakaroon ng aberya pa. Napaka-importante yun. Halimbawa, Mayor Eric, si Mayor Eric ng San Antonio, San Antonio, Quezon, kung mga empleyado ninyo ay naging miyembro ng Philippine Red Cross, 1,200 lang. In fact, pwedeng bayaran niya ng municipal or kahit sila, makikita nila yung value nito. Kapag ka may trouble from Quezon to Laguna, may sasalong taga Laguna na PRC. Tama ba yung understanding ko, Mr. Senator, yung tinatawag yung network ng mga ambulansya? Definitely, member o hindi, sa totoo lang, baka hindi na kayo bumili. Pero siyempre, dapat tumulong na kayo. Makukuha yung tao, may labang ka. Binabawasan mo yung peligro sa iyo kung ikaw ay may ambulance card o member ka ng Red Cross. Hindi ambulance card, I'm sorry. Member ka ng Red Cross, na makakatawag sa Red Cross para padalan ka ng ambulansya. Usually may limit yan. Ang limit yan is about 7 kilometers. Pero siyempre, kung agul buhay, susukatin mo pa ba yun? Dali mo na kagad, di ba? Hindi na kayo magbibili. Kung ngayon lang, kinukuha sila kahit walang bayad nga, dinadala. Pero wag naman yung abusuhin sapagkat hindi tatagal ang mga ambulansya natin kung walang maintenance, walang pambayad sa gasolina, walang pambayad sa training. Hindi naman kami gobyerno eh. Wala kaming budget. We raise the money ourselves para magkaroon. Bilo nyo, naka-180. Nung umupo ko sa Red Cross, kalahati lang yung ambulansya. Dahil yung kalahati, tinutulak pa para umandar. We have 180 ambulances all over the country.
At ang gusto ko, magkaroon tayo ng at least, kung magsasaksi ditong membership card, magkaroon tayo ng at least 300 to 400 ambulances para kahit saan ka, talaga maaabutan ka. Kasi nakikita ko yung safeguard ay kung ano yung nakita sa inyo ng ating mga kababayan nung kayo ay mayor ng Olongapo and later naging chairman ng SBMA, Subic Bay Metropolitan Authority. Pumasok sa national consciousness noon ang tumulong ka in spirit of volunteerism, tumulong ka in spirit of civic-mindedness. Mula noon ba ay lumakas na? Sapagkat ang tingin ko doon sa safeguard ay participate by one in spirit of volunteerism because maaring makatulong yan sa'yo pero nakakatulong ka din. Pero ang tanong ko, mula noon ho ba na naging alkalde? Well, wag na natin pag-usapan yung pagiging miyembro mo ng Constitutional Convention, Mr. Senator. Pero mula noon ba na naging mayor kayo na you excite popular support pagdating sa tumulong ka in spirit of volunteerism, lumawak na ba yan ngayon? Substantially, are you Yes. happy na na-ingrain na yan, na ikanal na sa utak ng maraming Pilipino? Hindi pa halos eh. Ako, dala ako ng nanay ko. Ang nanay ko, 67 years sa Red Cross, tumamatay. 67 years siya, nagsisilbi. Ako nasa 57 years ako halos sa Red Cross, no? At matututo ka na magprepara. Kaya kahit saan nagpupunta, mayor or chairman ng Subic or tourism, naka-ambayan dahil kung ba, may tourist ka. Pagka may nasaksak sa Boracay, inaabangan ko yan. Dinadala namin ng Red Cross o inaabangan namin sa ospital pagdating sa Manila. Pag in-relief yan, may ambulansya doon. Bilib na bilib nga yung Israeli ambassador, may nasaksak dati sa Boracay. Yung Israeli ambassador, nahiya na siguro, hindi na siya makakita. Paalam sa akin na uuwi na siya. Sabi niya gano'n, pwede ka na ba umuwi? Sabi ko, hindi. Secretary of Tourism rin ako. Kailangan maalagaan natin yung tao ninyo. Kaya nung sa Red Cross, nung sa chairman ako nung sa Subic, alam mo, pinaka-kompleto, pinakamagandang modernong ambulansya ng araw, nasa Subic. 6 ata yung iniwan kong ambulansya dyan. Iba, binigyan natin yung ibang bayan dyan na malalaki ambulansya dahil kung may mangyaring aberya doon sa APEC, kompleto ang malalaking ambulansya na kukuha sa kanila. So, palagi tayong handa. Yan ang tinuturo ko sa tao. O yung isipin, hindi kayo tataba ng aksidente. Pag tinabaho kayo ng aksidente, doon lang kayo iiyak, doon kayo maghahanap. Magagalit pa kayo kung hindi kayo makukuha. Pero kung meron kayong membership, nakakatulong kayo. People must always be part of the process of change. Kung tayo tutulong, mas madali at maganda ang ating buhay. Alright. People must be part of change. People must always Part be of the process of change. part of the process of change. Alright. Pag-usapan natin impeachment, Senator. In the next 2 weeks, may mga bali-balita kung ano ang posibleng mangyari sa sa House at baka madala sa Senate. Well, maraming mga haka-hakang ganyan. In the meantime, how the Senate should behave sa mga balitang ito right now? Well, kailangan ang Senado, impartial yan. Kahit na ikaw kakampi mo yung lilitisin o kalaban mo, hindi ka pwede decided na isang milyon. Makinig ka sa ebidensya. Dahil nakataya dyan, hindi lang yung karangalan ng Senado, yung ating perception sa buong mundo na meron tayong sense of justice. Na kaya natin enforce ang batas natin kahit na sino, wala tayong sinisino, kahit pinakamataas ka. Kaya impeachment is a special case na mabilis. Sa mga special officers like the President, the Vice President, even the Justices of the Supreme Court, pag dumaan yan sa impeachment, yan hudyat yan kung kaya nating i-enforce ang batas. Ngayon maraming nawawala ng pag-asa. Tingnan mo, may mga hindi mahuling mga tao. Magalit sa akin, sila Atongang, sila Bato, hinahanap, hindi pumapasok sa Senado, hindi nakukuha. Para kayong ating armed forces, para kayong ating mga pulis. Halimbawa, si Bagtad, yung pumatay kay Percy, hinahanap siya, nagtago na. Dito pag nagtago ka, lalo na pagka ikaw dating uniformado, mukhang nahihirapan tayong huliin. So, ang tingin sa atin, may tinitignan yung batas. Hindi dapat tinitignan. Dapat pag dumating na sa Senado yung impeachment, kailangan tignan ninyo ang ebidensya at huwag yung idaan sa partisan yung boto kapag panunood ang tao. Kaya kita nyo ang nangyari kay President Estrada nung araw. Nagkaroon ng EDSA 2 dahil hindi happy yung tao na hindi nabuksan yung envelope, nagkaroon ng EDSA 2. Lalo na ngayon, 85% want to see
may impeachment proceeding kay Vice President Sara, dapat talagang tuluyan ng tao yan at tingnan. At even yung mga tao, huwag kayong huhusga. Hindi porque, uy, maganda yan, kaibigan ko yan, tinulungan ako yan. Hindi. Pag mali ang inyong public official, dapat kayo mismo ang magsasabi, hindi na dapat paraanin yan. Kahit na kaibigan yan, kahit na anak mo yan, pag mali, at dapat pairalin ng batas. Ngayong maliwanag at nakita ng publiko na nagkaroon ng hearing sa House Committee on Justice at maraming mga naniniwala na baka umakyat ito sa Senado, hindi ho ba yung mga senador hindi dapat nagbibigay ng kung ano man opinion tungkol dito sapagkat baka maging senator judge sila, Senator? Una na sila dapat komentaryo. Senator judge na sila eh. Kaya nagkukas sila, nagkukokus sila ngayon para on how they will act. Tignan nyo, kompleto pa sa uniforme. Ang budget nila, 500,000 dun sa mga toga. That is to remind them that they have to be impartial. Wala silang kikilingan. At para sa ganun, makita ng tao, uy, kaya palang gawin. Nung mayor ako ng Olongapo, chairman ako ng Subic, pag pupunta yung tao sa Subic, akala nila nanakawin. Pag pupunta sa doon, uy, kaya pala yung traffic, kaya palang malinis. Kaya pala natin makabili ng mga binibili sa Hong Kong tapos walang smuggling. Yun ang dapat natin matutuhan. Kasi ang tagal-tagal na natin, nauna tayo after the war sa lahat ng Southeast Asian countries. Second lang tayo sa Japan. Pero ngayon, wala na. Ay, pumunta ka kahit saan. Nandun ako sa airport sa Hong Kong. Yung mga tao sabi, galing sa China. Nung araw, mas mahirap pa ang China sa atin. Nung araw, ang Taiwan, mas mahirap sa atin. Nung araw, talagang makikita mo, ang mga yaya nung araw ng Pilipino dito sa ay mga galing sa Hong Kong, ama. Ngayon, tayo ngayon ang mga maid, tayo ngayon ang caregiver, dahil hindi nakausad yung ating gobyerno at ang ating bansa. Basta mga pinipili natin mga leader, hindi tayo nakakakuha ng mga tao na ang iniisip nila, hindi yung pakapakanan nila, but iniisip na naiaangat nila ang Pilipino na magkaroon ng mabuting gobyerno para pare-pareho mapapairal ang batas, para makakakuha ng hanap buhay. Nung umupo ako sa Subic, walang nasa isip ko yan, kundi kailangan hindi masira ang dangal ng Pilipino. Pag ninako ito, sabi ko sa mga tao ko, wala na tayong dangal. At ang iniisip ko palagi, kailangan makakuha tayo ng trabaho, sapagkat ayoko yung maganda yung 4-piece, pero ayokong taga-asa lang tayo, palaasa at magiging palasisi tayo. Pero kung tutulong tayo, lahat nagtulungan doon sa Subic, nakita na dumami ang negosyo doon. Ang dali natin nakabawi. At nakapagtayo tayo ng airport, nakuha natin yung FedEx, nakuha na, meron nga kayong langis ngayon, dahil yung naiwan natin mga langis ng Amerikano doon na tag farm, naalagaan yon, dapat nga dagdagan yon. So sinasabi ko, tayo mga Pilipino, dapat may role tayo. Dapat iniisip nyo, tinasabi nyo sa mga bata, ito ang pakay mo sa buhay mo. Hindi lang yung sarili mo, ngunit iangat natin ang bansa pare-pareho. Tayo mga Pilipino ay dapat may role. Pero sabi rin ng mga Pilipino, dapat may tamang leader tayo. Sabi ni Hedrick Smith, a leader must be both loved and feared. Bakit ito paulit-ulit ito mga ganito? Yung mga leader ho ba natin not loved and feared or wrongly loved and feared? Senator, kaya parang hindi tayo natututo sa history. Cesar, alam mo, pinasa mo siguro yung The Prince, no? Yung kay Machiavelli, no? That's right. Ang sinasabi, better to be feared than loved. Yun ang sinasabi niya. Dapat katakutan ka una bago ka mahalin. Pero sa akin, ang kulang natin ay madali tayong mahawa doon sa nakaraan ng araw, sunod-sunuran tayo sa Kastila. Parang may piring ang ating mga mata. Parang may pader yung ating mga pag-iisip na hindi natin maisip na kaya natin mag-isa. Kaya parang Intramuros, nasa Intramuros ako, pinakita ko sa tao, meron akong light and sound show doon. Pag pumunta kayo doon, sinasabi ko, ang mga Kastila noong araw, nilagyan tayo ng pader. Kaya hindi mo makikita yung kinabukasan mo, yung horizon, hindi mo makikita. Pag ginawa mo yan, hindi para sa iyo, Pilipino ka lang Indio ka lang di ba? At kaya ngayon, pag mapili tayo, meron pumalit dyan sa mga Kastila. Ang pumalit dyan, huwag naman magalit sa akin, ninunahan tayo ng survey. So nangyari sa atin, dito na ako sa panalo. Oo nga. Hindi na ako mag-iisip kung anong kakayahan niyang tao yan. Basta, nahawakan ako, nakabayan ako, nabigyan ako, boboto ko na yan. Hindi. Dapat susungkitin yung ano ang kaya mong gawin. Hindi yung kaibigan kita, mabait ka, okay, andun na ako. Pero paano mo gagawin yung sinasabi mo, magkakaroon ng maraming trabaho, na magkakaroon ng katarungan. Tingnan mo na lang yung formally.
Hinuli namin yan, nakalagay doon sa recommendation namin. Hanggang sa kataas-taasan. Lahat ng inimbestiga ko sa Blue Ribbon, hanggang kataas-taasan. Pero pagdating na sa implementation, ayaw nang implement ng ombudsman, ayaw implement ng AMLA. Ibigay mo yung AMLA, ang nilabas na pera dyan, 11.7 billion. Nakalagay sa batas, dapat pag may lumalabas, sa amin lang, pagka tayo nasa government, 500,000, sasabihin na ng bago, oh, tingnan nyo ito, cover transaction yan, makikita mo, suspicious na yan. Eh dapat pagka ganun, babantayan na yan. At pagkakatulad dito, halimbawa sa Farmally, pero mo mayroong mga linggo na, sa loob ng isang linggo, nakapaglabas ng 2 bilyong piso, nakakapaglabas siya ng 200 million, 400 million, hindi sinisita ng AMLA, samantalang nasa batas mismo ng AMLA na nakalagay doon. Kung makikita nila walang kakayahan na magnegosyo at magdala ng ganong karaming pera, dapat inimbestiga na nila kagad yun. Eh, ang pera lang nung Farmally, 625,000 pesos. Pero mo nakakakuha sila ng bilyong-bilyong piso. At mga malalapit sa dating Pangulo, yung mga tao na andyan. Eh, ba't hindi magdududa ang tao? Dapat kikilos ang tao, magagalit ang tao. Ba't ganon? Kung kailan tayo nagkakasakit, kung kailan tayo nagkakamatay, doon tayo ninakawan. Kaya napakasama. Kaya kahit saan ako pumunta sa buong mundo. Okay. Pag nakita ko yung Pilipino, gusto-gusto namin yung ginawa niya sa Farmally. Pero sir, dapat habulin talaga yung mga tao yan. Humabot na tayo doon kay Lau. Pero sila Michael Tan, sila Michael Yang, yung si Lin Wei Song, yung dating Pangulo, hindi mangyayari yan kundi pinag-utos ng Pangulong Duterte na ilipat yung pera na dapat DOH ang gagastos, nilipat yan doon sa Special Budget Office ngayon. Eh, dapat doktor ang DDP, ang Department of Health, dapat alam nila ang gagawin nila. Eh, hindi. Ang namili eh, mga tao, hindi naman mga medisina eh. So, ano nangyari? Talaga pinagsalmantalahan tayo. Kaya yan, sarado pa yan. Hindi pa nasara yung issue na yan. Okay. Marami pang ganyan. Marami tayong hinahanap na mga tao na may pagkakasala, hindi natin mahuli-huli. Hindi lang ngayon. Ang daming pinapatay, hindi mahuli-huli. Eh ano ba mangyayari sa bayan natin kung ganyan? Hindi pwede sabihin natin, wala na mangyayari sa bayan natin. Talagang ganyan, hindi na tayo asenso. Eh bakit yung Cambodia, lumalakas na? Bakit yung Vietnam, ang lakas na ng Vietnam, naunahan na tayo talaga. Nung araw pa. Bakit nung araw yung Japan, binomba ng atomic bomb? Wala pa 20 taon, nakapag-declare na sila ng Olympics. Nakadalawang beses sila mag-Olympics. Yung Korea, nagkaroon ng gera. Nakapag-Olympics na sila. At mayaman na mayaman sila. Tayo bumibili ng mga jet nila. Bakit tayo di natin magawa ni bisikleta, ni wheelchair? Halos di tayo makabili. Okay, all right. Yung isang narinig natin kay Senator, sapagkat ang mga Pilipino bumoboto sa kung sino ang mananalo, hindi sa kung sino kung ano ang magagawa niya. On that note, Mr. Chairman, Mr. Senator, maraming salamat sa oras na ipinagkalubho ninyo sa ating palatuntunan sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, sir. Once in a while, I get into an interview na pinapalabas mo yung uses ko. Lumalabas yung gusto kong masabi sa tao. At hopefully, kung ayaw niyo sinabi ko, salamat to. Kung gusto niyo, pag-aralan niyo. Thank you very much, sir, for your kindness. All right, Senator Dick Gordon.